Aniya sa mandato ng Senado ang naging desisyon ng mga senador. Naniniwala ang mambabatas na pagtataksil sa konstitusyon at sa mamamayan ang ginawa ng Senado. Sa pagtalikod aniya ng Senado sa tungkulin nito, nagsilbi itong taga-konsinti at taga-kubli ng Vice Presidente sa umano'y pandarambong ng 612 million pesos na confidential funds. Samantala, iginiit naman ni Manila 3rd District Representative Joel Chua, isang House Prosecutor, na hindi ito magpapatinag sa pagtataguyod ng pananagutan at hustisya. Ito ay matapos magdesisyon ang Senado na i-archive ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, kasunod ng desisyon ng Korte Suprema na ideklarang unconstitutional ang reklamo. Ayon kay Congressman Chua, hindi rin maituturing ang aksyon ng Senate na checkmate. Gayunman, ipinagkait umano ng Senado sa publiko ang due process. Pending na sa Korte Suprema ang inihaing motion for reconsideration at hindi pa tapos ang laban. Ikinababahala ng ilang kongresista ang desisyon ng Senado sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Dagdag pa ng mga ito, hindi dapat tinitingnan ang issue ng impeachment bilang politically motivated. Ang detalye mula kay Rosalie Coz live. Rosalie, may kasunod na ba ang hakbang ang Kamara matapos ang desisyon ng Senado? Aga ang pinakahihintay ng Kamara ngayon ay kung kakatigan ba ng Korte Suprema yung inihain na motion for reconsideration matapos na ideklarang unconstitutional ng Korte Suprema yung Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Subalit nagpahayag na ng pagkabahala ang ilang kongresista matapos na i-archive ng Senado ang impeachment case. Kabilang na dito si mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima na nagsabing dapat hinintay muna yung final ruling ng Korte Suprema dahil mayroong mga question umano sa naunang impeachment ruling nito. Pakinggan natin ang pahayag ni ML Party List Representative Leila De Lima. Okay, very much concerned talaga, disconcerting, at hindi na naman nga po ako nakatulog. Ang hindi po namin maintindihan kung bakit pinilit nilang i-archive. Bakit sila nagmamadali? Ano bang diferensya? Of course, they were saying, kasi nakasabi, immediately executory. Hindi po ibig sabihin, dahil immediately executory, final na. Kasi nga, meron pang motion for reconsideration. Pinag-comment pa nga ng Korte Suprema yung petitioners, sila Vice President Sara Duterte and si Attorney Torion. Kung talagang final na yan, hindi na sana pinansin yung mga MR. Naniniwala naman si Manila 6th District Representative Benny Abante na mapanganib ang naging hakbang ng Senado na nagpapahina umano sa constitutional process ng accountability, tila pagsasantabi umano ito sa pananagutan. Pinuna naman ng isang kongresista ang pagbatikos ni Senate President Francis Escudero sa mga miyembro ng House of Representatives nang ipaliwanag nito ang pagboto ng yes sa pag-archive ng Articles of Impeachment. Giit ni SP Escudero sa House members, huwag hayaang magamit sa bulag na galit at ambisyon umano ng iilan na inaabuso ang kanilang kapangyarihan at lumalabag sa due process at mga karapatang itinatakda ng konstitusyon. Pero ayon kay Tingog Party List Representative Jude Asidre, hindi dapat binabago ang naratibo. Anya ginawa ng Kamara ang trabaho nito at sinunod ang proseso. Kung may dapat anyang magpaliwanag, hindi ang Kamara kundi ang Senado. Hindi rin anya dapat ipagtanggol ang isang sangay ng pamahalaan sa pamamagitan ng isang pag-atake. Gate pa nito, ang issue ng impeachment case ay hindi pa tungkol sa ambisyon kundi sa pananagutan, kaya isang constitutional process ang pinangunahan ni Speaker Martin Romualdez at hindi isang political operation. Samantala, maghahain naman ang makabayan lawmakers ng motion for reconsideration nito sa Korte Suprema kaugnay ng impeachment case. Bukod dito, magsasagawa rin ng mga pagkilos ang iba't ibang people's organizations sa August 12 kung kailan inaasahang magkakaroon ng en banc session ng Korte Suprema kaugnay ng impeachment case issue. Balik sa iyo, Aga.